yung nag-expose sa Quadcom. Si Mabigat Garcia, mabigat yung statement ni Coronel na tinry siyang bayaran. Hindi bayaran. Utusan. Tinry siyang utusan na pirmahan yung affidavit na or yung affidavit ni Garma di umano pinapa-confirm sa kanya na itong item na to, i-confirm mo lang to. Shoot na tayo. So sinabi niya na ang lumapit sa kanya doon ay yung si Congressman Dan Fernandez na tumatakbong gobernador ngayon sa Laguna. Naku po. Di umano to kasi galing to dito. So tayo nagre-react lang naman. At saka kasama din daw niya itong si Bishop. Si Bishop, ito si Bishop Abante. Atras Abante. So ang sinasabi nga niya is parang na-insulto siya kasi naka-uniforme siya At saka aktibong pulis siya. Inuutusan siya ng mga mambabatas natin na magsinungaling under oath. So dito mo talaga malalaman, ito yung malaking kaibahan ng hearing na political at saka yung hearing na proper. Ito yung masasabi kong proper. Bakit proper? Na pinababayaan na magsalita yung mga resource person. Hindi kinakat, hindi naiintindihan nila na yung way ng pagsasalita ni PRD is may mga mura talaga yan. So pinabayaan nila yun na talaga naman galit na galit si Madam Risa. Pero makikita ninyo sa bagay, siguro sa ibang pagkakataon baka ma-cross o ma-interpolate nila itong si Colonel, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero itong si Coronel, kasi kanina nag-focus sila kay PRRD Kasi napakarami talagang dapat itanong dito kay Sir at sobrang delikado nung ginawa nito ni Sir dahil unang sa lahat, aktibo pa siya sa serbisyo, pwede siyang kasuhan, pwede siyang matanggal, yung pinaghirapan niyang karera niya, pwedeng yung kanyang inaantay na mga pensyon balang araw, gamiting kumbaga pang blackmail sa kanya. Yun ang pinaka nakakatakot dyan. Kaya natuwa rin ako kay Senator Bato kasi nag-request siya kay Senate, yung kay Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel, nag-request siya na sana bigyan ito ng immunity or ilagay siya sa Witness Protection Program dahil alam nga nila kung paano maglaro ang Kongreso sa ngayon. Correct. Pero nakakadiri yun, mga bossing. Nakakadiri na itong mga napakayayabang na mga nasa kamara, ganito pala yung gawain. Kami nagre-react lang doon sa kinukwento ng ano. Matanong ko lang kasi baka hindi ko nadinig ng maayos yung sinasabi mo Congressman Dan Fernandez at saka Congressman Abante. Nilinaw ko lang kasi hindi ko nakuha. Tsaka sila yung mga matatapang sila yun. Kaya pala todo hamon si Abante kay PRRD. Malakas loob kasi may script. Sabi nun nung kernel, hindi kami. Nag-ano lang kami. Lang natin, dinidiscuss lang natin yun. Well, ano yun nakakabahala yun. Sobrang nakakabahala yun kasi supposedly, parang nag-ano rin naman kayo, nag-aasta na rin naman kayong korte. Sana naman, ayusin nyo na. Diba? At ito pa nakakalungkot yung pare. Yung pare kanina na nandun, resource person din, na parang nalungkot ako dahil isang pare nagamit na rin sa pagpupropaganda. Although sinabi naman niya na hindi propaganda yung ginagawa niya. Pero, Father, nakalimutan ko yung pangalan. Pati yun, nagamit. Yung isa, yung tsuhin ni Kian. Ginagamit pa pati Jehovah's Witness. Kaya diba? Pati si Robin Padilla, medyo na-awkwardan Na-awkward. Kumbaga, umalalay si Robin Padilla. Kasi iba kasi pag pinag-uusapan ng relihiyon. Dinamay yung nanay niya Dinamay yung nanay ni Robin Kaya lang, yung pare kanina, halatang-halata naman natin na propaganda, kahit sa mga galawan pa lang ng mata, galawan, saka yung mga salita niya, talaga namang medyo pangdiin talaga sa mga Duterte. Sabi nga niya kanina, marami daw silang ebidensya. Bakit di pa kinakasuhan? Diba? Ito yun, Master Judea. Nasa seminaryo na siya. Bumabatak pa. Bumabatak according sa kanya. Siya mismo may sabi doon. According sa kanya. Dahil tinanong siya ni Senator Bato di ba? So ano yun, kailan ka naging pare? So 15 years kang gumamit. So kailan ka nag-start? Kailan ka huminto? May sagot siya doon. May relapse naman daw. Yun nga, kaya nga daw parang lumalabas. Kasi ang sabi niya ni Bato, nagsiseminaryo ka na. Diba? Gumagamit ka pa, may relapse daw. Ito, Boss Dada, Boss Dada, yung pagdodroga, sabihin,
ilang years na nagdodroga? 15 years? May epekto po sa pagkatao yan. Meron. May epekto sa utak yan. Yung ano nga isang taon, 2 taon ka lang magdroga, may epekto yan sa kalusugan mo eh. Yung pa kayang 15 years. So sigurado... binata pa. Ano? Binata pa. Father nga Pari. Sa amin, padi yun sa Bicol. Hindi, ibig sabihin yung iba binata pa, nagsimula na. Nagsimula na. Ngayon, nag-ano pa rin, nag-Coca-Cola. Gano'n. Siya naman daw, hindi na siya ngayon. Hindi na. Pero kahit paano, may epekto pa rin yun. Kaya, hindi kaya hanggang ngayon medyo nag-hallucinate pa si Father. Nagtatanong lang baka mamaya magalit ho kayo. Madugtungan ko lang yung sinabi ni Master at ni Boss Dadabo to sa pare. Simulat sa pool naman, noon pa ginagamit na yun eh. EDSA 1 pa lang, di ba? Yung mga dilawan, ginagamit yung mga madre, mga pare. Nung nakaraan, di ba, pabasbas pa nga si Dilima sa isang puno, kasama isang pare. Alam mo? Sa puno. Ano ba yun? Baka yung kapre doon. Ewan ko yung puno. Saging naman, hindi naman saba na puno. Hindi naman parang mangga. Mangga gamit yun. Nagano sila doon, nagpabasbas sila doon. Alam nyo, simulat sa pool, talagang palagi na ho natin, hindi na rin bago yun, yung iba nga dyan eh. Si Abalos, hindi naman pala simba. Nagsimba dahil tatakbo ng senador. Grabe ka naman. Grabe ka naman kay... Paano mo naman nalaman hindi na pala simba yun? Nagpasama ng camera sa loob ng simbahan. Oo. Hindi kasi, alam mo kung bakit, hindi pala simba? Hindi maka-Diyos? Ultimo nga kay OJC, hindi niya kinirespeto. Tapos magsisimba siya. Parang napaka-plastic mo naman. Diba? Walang relihiyosong gagawa sa isang simbahan. Correct. Kasi nung World War I and World War II nga, yung simbahan, hindi pinupuntahan ng mga Nazi yan eh. Alam niyo kung bakit ginagamit nila lagi yung mga relihiyon? Kasi pag tao, katulad sinabi natin kanina, pag relihiyon, saludo na. Yuko na agad sila sa relihiyon. Kumbaga, bait-baitan tayo. Pero mga kababayan, wala na po tayo sa lumang panahon. Nandito na po tayo sa modernong panahon. Alam natin kung sino ang nanggagamit sa mga relihiyon at kung sino yung talagang tunay na nagmamahal sa mga relihiyon. Pero ito ngayon na nakikita natin, katulad na yung kay OJC nga binalasubas, di ba? Tapos biglang makikita mo magsisimba-simba. Tigil-tigilan yung mga kami. Diba? Nakakatawa. May basya na tayo. Nagsama pa ng camera, ha? Sa loob. Ay, grabe. Ito, may nag-comment. Huwag daw siraan yung mga pare. Hindi naman sinisiraan. Wala kami sinasabing siraan. Wala kami sinasabi. Katoliko ako Hindi yun kasiraan. Yun ay katotohanan. Nagagalit kayo, sinisiraan nyo nga si pastor eh. Kasi ngayon, kapag kasiraan yung reliyon nyo, nagagalit kayo talaga. Hindi natin sinisiraan yung reliyon. Ang sinasabi natin, according to kay Father, siya naman nagsabi kung ano yung... Tsaka, ganun din eh. Ganun din naman yung tanong sa kanya eh. With all those slides na pinakita mo, nag-file na ba kayo ng kaso? Yan. Yan ang problema. Hindi. Ang problema, puro propaganda eh. Pare-pares nga sila. Si Risa, si Dilima, wala mga kaso. Yan ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa kanina eh. Sa mga pinakita mo, meron pa siyang pagkahaba-haba na ginanon na umandar. Ewan ko, baka 1 kilometro layo ng papel na yon. Ang lalaki ng font eh. Para lumaki yung papel eh. Masyadong dramatic. Ito, linawin lang natin, Boss Dada eh. Baka katulad na nag-comment kanina, sinisiraan natin yung pari. Pinag-uusapan po natin yung hearing kanina. Not in general. Saka nag-iimbestiga? Oo. Isang pari lang. Nag-iimbestiga ka? Isang pari lang pinag-uusapan yan. Si Father lang. Hindi lahat ng pari. Kasi ako, may tiyuhin akong pari. Pero mabait yun. Hindi yun nagsisinungaling. Tsaka hindi yun nag-addict. Lahat is for propaganda. Mayroon pa akong isang gustong i-highlight. Sige. Nung si PRRD, may sinasabi na siya tungkol sa yung istorya ng Davao. Tungkol sa NPA. Oy. Kinat siya ni Risa Ontiveros. Si Risa? Oo. Nung NPA na topic? NPA. Masyado nang matagal yun. Wow. Tataka ako bakit ganun. Wow. Parang medyo nasaktan siya. Nasaktan siya. Bakit? NPA ka ba? Hindi naman Risa. Ayun talaga. Hindi. Ito napansin ko lang yun kasi iniwasan nyo talaga yung NPA na yung NPA na noong kinukwento na ni PRD yung NPA, ininterrupt niya. Kaya ngayon sinasabi ni Bato de la Rosa na bigyan naman tayo respeto, inaya natin yan dito, tinawag natin yan dito. Respeto naman natin, pakinggan natin. Hindi nga kita kinat kanina. Si Dilima, hindi ko nga kinat. Si Senator Laila Dilima kanina, haba-haba ng mga sinasabi. Hindi ko kinat. Tapos kinakat nyo si PRRD.
No, hindi, totoo yun. Talagang sobrang palagay ko itong itong nangyaring hearing kanina, pag-uusapan to ng pag-uusapan to ng isang buong linggo, isang buong buwan. Malamang sa alam. Dahil talagang ibang in-expect ng tao, yung mga netizen talagang nag-expect na actually feeling ko nga si PRD ready siyang makakulong sabi nga mako-content. Pero isang magandang ko rito, narinig ko pa rito mga partner yung sinabi ni PRD na tapusin na natin ngayon. Kasi wala na akong pamasahe. Lang ako, ang pera ko lang ay yung pension ko. Yeah. Ako ay naging trabahante ng gobyerno na ako ay umaasa lang sa pension. Katulad din ng mga pulis na yan. Yeah. So kaya naman kung pwede tapusin natin ngayon hanggang bukas. Kung pwede dito tayo. Huwag na tayong umalis. Nakantaka ako kasi itong si Rizal Ontiveros gigil na may patawag si Duterte. Itong pangarap niya talaga mapatawag si Duterte at makadebate diyan sa Senado Nung nagtanong si Ontiveros na huling tanong ko na to, nagreklamo pa si PRD. Hindi. Bakit huling tanong na? Yan na lang, yan na ba yun? Hindi, wag tayong matapos. Tapusin natin yung problema ng bayan. Total naman lahat kayo nag-grandstanding diyan, lahat kayo, puro kayo in aid of re-election. Yeah. Tapusin natin hanggang bukas game ako. Ito At yung sinabi, natatandaan ko sinabi ni PRRD, na nung mayor daw sila, pag nagpupunta sila sa Malacanang, yung mga kasama niyang mga mayors, mga naka-Mercedes-Benz, mga naka-sports car and all that, si PRRD, luma lang yung sasakyan. Minsan nga raw, yung mga karag-karag na sasakyan, ang mga ginagamit nila. So hindi kasi materialistic na tao si PRRD. So ibig sabihin, isa pa nun, na ibig sabihin, walang ganon kalaking pera na pambili si PRRD. So, ibig sabihin, mga kababayan, nagtrabaho siya bilang mayor, hindi ng orakot. Kaya kayo, tandaan nyo, pag yung mga mayor ninyo, hindi naman lahat kasi may mga mayor na dati ng mayaman. Yung background check nyo lang, na itong mayor ba namin ay dati ng mayaman. Pero kung yumaman lang siya, dahil sa pagme-mayor niya, kabahan na kayo. Magtaka kayo. Kasi saan galing? Kung ipambibili mo ng mga gagandang mga mararangyang sasakyan, mga magagagarang bahay. Parang sila Parang sila Abante at Kimbo, no? Dati teacher, dati bisya. Ngayon instant billionaire na. Yeah. Pero Boss Dada, maganda yung sinabi ni PRRD na binanggit mo kanina. Sana nga lahat ng susunod na mga hearing, ganyan na, tapusin. Kasi may iwasan ng grandstanding dyan Ang gagawin kasi nung iba, papatawag, lalo na pagka mabenta, tingnan yung ginawa. Yung kay Alice Guo, haba-haba. Diba? Para ngayon na tapos, ngayon na. Di wala ngayong makakapagpa-epal-epal na pag kailangan ko ulit na maging maingay sa social media, maging laman na naman ng balita, patawag na naman natin si ganito, pagka may dumating na baha para mapagtakpan yung kalokohan. Yung nangyari dito sa baha, nakakulangan ng gobyerno sa baha, ito naman si ganito ipatawag. May parating na naman bagyo, kaya magmumotor sana ako, hindi ako nagmotor Tsaka ito kaya dapat talagang maiwasan yung grandstanding. At maganda nga yung sinabi ni PRD na tapusin na. Kasi kada hearing, ang laking ginagastos dyan At pera ng taong bayan yan, yung pera na ginagastos niya kada hearing. No, so kung katulad nga niyan, yung isahan lang, mas mababawasan yung gastos diyan sa hearing na yan. Kasi katulad niyan, kaila Alice Guo, ang tagal, ang daming hearing. Ano naman nangyari? Tsaka yung sinasabi mo, may panibagong bagyo na naman. Leon. Si Leon. Hindi. Mga mapapaganon na naman. Huwag naman sanang dumating no? Kasi nga, nagpapasalamat yung mga taga-Malacanang ngayon kasi yung pinag-uusapang bagyo, medyo nakalimutan. Si PRRD na naman pinag-uusapan ngayon. Sigurado yan. Di ba? Rockstar talaga Rockstar talaga Hindi lang, no? Ba't may abangan pa tayo ngayong linggo? Si VP Sara Duterte mukhang bibigwasan na yung Meron pang siyang pakalawang diba? Press con, Oo, meron. No? May press con pa si PRRD. Wag muna. Kung ako sa kanila, wag muna. Para mapag-usapan tong pagbabaha dito sa atin. Oo. Wag na muna. Okay na muna yung PRD. Hindi, Sara, i-move mo muna yan sa ibang Kasi yung corruption sa flood control projects, kailangan natin ma-discuss yan kasi ang alam ko ang Senado ay magkakandak din ng hearing patungkol diyan. Kasi mukhang mainit si Senator Villanueva diyan Ang ganda rin ng mga tanong ni Senator Villanueva kanina doon kay PRD. Paano natin may improve? Kasi ang sinasabi is, meron na tayong mga batas in place, meron PIDEA,
pero kulang. Ano yung kulang? Ang sinasabi ni PRD, ang kulang natin kasi is yung political will ng mga mayors. Kasi kung ang mga mayors, kaya sinasabi niya nga, it also kumbaga pwede natin niyang idikit doon sa darating na election ngayon 2025. Importante mga bossing na yung mga mayors na iahalal natin kailangan malinis, kailangan walang bahid ng corruption, walang bahid ng droga. Kailangan alam natin na maayos talaga at nagserbisyo sa inyo. Hindi pwede yung mayor, katulad ng sinasabi ni PRD, nakakalungkot kasi sa mayor magsisimula talaga eh. Kapag loko-loko mayor, loko-loko yung Kasi ang trabaho ng mayor parang presidente yan eh. Kasi executive powers yan eh. Ang problema kasi basta sa droga, dapat masusugpo yan doon sa pinakamababa pa talaga eh. Kasi sila talaga yung nakakakita araw-araw, sila yung nakakasama. Sama-sama kaya dapat doon pa lang, barangay captain, pamilya, yung ekonomiya ng pamilya, barangay level, tapos yung distrito, tapos buong syudad. Dapat ganun eh. Kasi doon sa lugar na yun, alam nila kung sino talaga yung tumitira, kung sino yung gumagamit. Siyempre, doon pa lang, tigil-tigilan mo na yan. Baka matukang tayo dyan, di ba? So, yun, ang last message para sa akin ay magsilbing aral para sa be careful what you wish for. Sabi nga nila, magsilbing aral para sa mga politiko natin ngayon, lalo na yung mga nakaposisyon, na itigil nyo na yung politika. Itigil nyo na yung pagtatrabaho sa mga Duterte. Kasi hindi nyo talaga sila kilala. Kami kasi na-experience namin si PRRD na nagsimula kami magkwentuhan ng alas 7 ng gabi natapos kami ng alas 6 ng madaling araw. Lahat kami natutulog na. Ganon si PRD. So kung hindi nyo, yan, all-nighter yan. Pangmatagalan yan, si PRD. So kung yung script ninyo, sa susunod, pag may script kayo, gawin yung pang 3 araw yung script ninyo. Para medyo you can keep up with yung energy ni PRD. And nagpapasalamat ako kay Senator Coco Pimentel kasi napakaganda nung pag-handle niya noong hearing kanina, hindi lang limited to yes or no yung isasagot ng mga resource person. And fair siya in fairness kasi tinatanong niya rin ng critical si PRD. Importante rin sa kanya yung mga highlight na hina-highlight din niya yung mga delikadong sagot ni PRD. And hindi niya binastos si PRD kahit hindi sila magkaalyado. So sana yung mga susunod na mga hearings dito sa Senado sana ganito yung tema para hindi siya nagmumukhang politika, para talagang meron kayong matutunan sa isa't isa. Napakarami pa nating gustong sabihin, pag-usapan tungkol dyan. Abangan nyo na lang sa mga vlogs and live streams namin. Coach Oli, ikaw na muna. Ako na muna. Okay, so para sa akin, mga kababayan, tama yung sinasabi ni Boss Dada. At magsilbing pamantayan sa ating mga Pilipino itong ginagawa ni PRRD. Sa kanina nakita naman natin na wala siyang pakialam kahit anong sabihin niya, so long as ito ay makakatulong sa ating bansa, kahit makontempt pa siya, wala siyang pakialam. Basta ang pinaka-importante, yung bansa niya ay maayos. Kaya si PRRD nagsasalita kanina dahil alam niya kung saan nanggagaling ang problema. Yun ang inire-reiterate niya. So saan ka nakakita ng isang dating presidente na wala na sa katungkulan ay nagmamalasakit pa rin sa ating bayan? Hindi katulad nitong mga ibang politiko na ang gusto lamang ay makakapit sa politiko. Now, mga kababayan, isang bagay lang ang gusto kong tandaan nyo, resibo lagi. Kung itong politiko ba na ito ay makakatulong, may nagawa na ba ito o wala pa? Kung sobrang tagal na niyang politiko at wala pa siyang napapatunay at nagagawa, magduda ka, basura mo na. Yan, politiko na yan. So ngayon, mga kababayan, ipasa na natin kay Coach Oli ang last message. Alam mo mga partners, hindi ko maintindihan ang gobyerno natin ngayon. Nagtrabaho si PRRD ng maganda, nasugpo niya ang droga, imbis na sinusuportahan natin yung ganong klase or ginagaya natin para maging pakipakinabang sa ating nasasakupang bayan, bakit binabanatan nyo pa yung mga ganyan? Alam mo, kung ako nga mayor or isang politiko, gagayahin ko. Dapat nga, tinatanong nyo si PRRD, paano mo nagawa yan? Paano mo nalinis ang maduming Davao? Paano mo naging mapayapa ang dating magulong Davao? Dapat para natututo kayo kaysa yung gagayahin nyo yung ayuda rito, ayuda dyan, yung
hindi organic yung palakpak ng taong bayan, gayahin nyo si PRRD at mamahalin kayo ng taong bayan hanggang saan. Kasi naayos nyo yung kanilang syudad. Dapat magsilbing ehemplo. Gaya ni Pastor Kibuloy. Yung pinakita niyang walang corruption, no corruption dito sa KOJC. Dapat ito maging silbi sa mga politiko. Maging magandang halimbawa. Gayahin nyo yan. Diba? Para kayo natututo, dapat kumukuha kayo ng role model na merong napatunayan. Hindi yung puro peke ang inaano nyo. Pero, alam mo, bakit tayo magtatapos? Pinapunta nyo ko dito Dapat hanggang bukas tayo. Napasukan ka na ng espiritu ng Hindi naman Senado to. Hindi Senado to. Mag-taping pa tayo hanggang 1 week. Pero kailangan paliwanagan ni Kailangan liwanagin din ng Quadcom yung matinding hindi pa siya na-cross-examine or na-interpolate yung si Colonel na nagsabi na sabi nga ni PRD, kakasuhan daw niya kakasuhan daw niya si Congressman Fernandez dahil doon sa ginawa niya paglabag daw sa batas talaga na yung resource person or witness parang inuutusan mo na magsinungaling under oath. So maganda yung sinabi ni Boss Dada. Abangan natin yan. Kailangan abangan natin kasi si Congressman Abante nagbigay na ng statement na hindi daw totoo 'yun. Hindi daw totoo yun. Wala daw presa. Dalawa ata sila kakasuhan kung maaari. Hindi. Kasi parang lumalabas si Abante, nandoon lang para umalala Si Dan Fernandez talaga yung nag-approach and ipinakita yung Tapos nung tumanggi daw siya, bigla doon sinara yung page, tapos umalis na sila. So parang dahil nga hindi din siya, dahil nga hindi siya pumirma doon, hindi na rin siya pinagsalita doon sa hearing. Nandoon lang siya ng ilang araw pero hindi na siya tinanong. O kaya medyo naging aligaga siya kasi sabi niya mukhang delikids ako. O kaya nagsalita na siya dito. Siguro to expose doon at protektahan din yung sarili niya. Kasi nga, siyempre, nasa posisyon pa siya, nasa pwesto pa siya, so pwede siyang gipitin. Ayan. Sige, magkataon pala, madaragdagan na naman yung kaso ni Abante. Pag nagkataon. Meron ba siya ibang kaso? Di umano kasi involved daw yan si Abante, di umano sa 189 million PDAP scam at child abuser. Kaya pala nang panila-tila din pala. Baka sa susunod na mga araw. Ni Ontiveros. Sana nga. Kasi di ba, ayun ang gusto niya. Hindi, kakampi nila yan. Hindi, tsaka yan, bawal magmura ron. Bawal. Bawal magmura sa, nagalit si Risa pag nagmura. Medyo, masyado silang mababait. Mabait. Santa, Santita. Parang si Leila de Lima, Frailties of a Woman. Tapos yung isa, mayroon ding chismis. Ewan kayo? Sobra kayo? Chismoso. Mga kayo, Jay. Marites kayo. Sige, Jay. Last message ko na lang, ako magpapasalamat lang kay PRRD. Dahil muli niyang pinakita sa atin na ito yung totoong leader. Ito yung talagang leader. Kasi medyo sa loob ng 3 years or magti 3 years na, medyo nawala or hindi natin nakikita yung pagiging leader ng isang katulad ng ating presidente ngayon. So pinakita ulit ni PRRD yun. Kaya nagpapasalamat ako kay PRRD na muli mong ipinakita sa amin yun. Salamat. Ayun, At syempre, bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. 58 days na lang. Ayun, mga kabanateros at Pasko na. Ang bilis na lang niya. Bilis, Birthday ko. Grabe, kayang pamasko sa atin ni Sir Admar. Sir Admar pala. Kasi balita ko. Sir Admar, okay na by the way, yung mga gustong umorder ng Biskotso? Galilee water. Para i-donate sa mga sa mga nasalanta ng bagyo, kontakin niyo ng si Admar. Balita ko sumasabog daw ang kanyang messenger dahil ang dami nag-order sa kanya. Galilee. Admar Villando. At syempre, is the key. Waxis, huwag niyo kalilimutan. Waxis, tsaka Pancit Oriental at tsaka yung David's Coffee. Ito yung pinamigay natin sa
doon sa compound. Oo, yung mga nakainom nito, tumino. Bumait yung mga pulis. Kasi tanggal na uhaw mo, nabasbasan ka pa. Tanggal na uhaw mo, nabasbasan ka pa. Tama. Totoo yan. Mabait ka. Si Jay nga, bumait dyan. Okay, tingnan mo. Si Jay, bait na ngayon. Ayan. Bukas pag-usapan natin, binabati ko ang aming mga kuya. Ay! Sa inyo. Mga kuya natin dyan. Mandaluyong, Royal Skyline Eagles Club. Okay. Mga kuya natin yan, ha? Pati na rin ako kahit wala ako nung time. Di bale bukas, ibalita natin yan kasi talagang sobrang init ng nitong nangyari na sa Senado. So bukas bibigyan natin yan ng ikukwento natin yung ating napaka-sayang experience. Yes. At kung ano yung mga layunin natin, kung bakit tayo sumali doon and all that, di ba? Para magka-sticker. Para magka-sticker. Para mapanlagay sa kotse. Grabe hirap natin. Ilang buwan yun, ano? Di ba? Oo. Anyways, Barateros, talagang ano yan. Ayan. Para tayo for nation building. Nation parang si Pastor Apollo. Idol natin si Pastor at si Pierre Yes, of course. Ay, speaking of Pastor, gawin nating number 1 kasi nababalitaan ko. Number 1, magandang gisgitan ni Pastor Kibuloy at saka ni Erwin Tulfo for number 1. Supportahan natin yan, Basta doon tayo sa may resibo, Huwag tayo doon sa walang resibo kasi magagalit ang BIR niyan pag walang resibo. Tsaka tunay na Pilipino to si Pastor. Yung isa ba hindi? Nabalita ko. Hindi ko alam. NP. Okay, kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI Pagtama, Palakpakan, Pagmali, Banatan. Ako po si Coach Oli. Ako po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.